sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Tito Soto, huling-huli na sa katrayduran, nagpapalusot pa. Ito po, nako, clash of dalawang maangas. Ito po siguro, sa politika po sa Pilipinas ngayon, wala na pong mas aangas dito sa dalawa na to. Kay John Vic Remulla at saka dito po kay Antonio Trillanes Deport. Match po sila. Paangasan, talagang lahat po. Pagandahan lalaki, match na match po sila. Patipunuan, talagang saktong-sakto po to. Pareho pong ano yan, parehong kumbaga mahilig maghamon na ng mga suntukan. Ako po kasi natatawa lang kasi hindi po tayo mahilig dyan eh. Dahil sayang naman ang schoolboy complexion natin. Parehas po na ano yan, talagang anong tawag dyan? Yung matikas, maangas, mayabang, parehong pareho. Kaya yan po, match na match po yan. Kung sana magpang-abot. At syempre nagkasagutan rin po. May ano rin to eh. Meron pong anong tawag dito? May common denominator to eh. Si Robin Padilla at si Kiko Pangilinan nagkasagutan naman po sa Senado. Alam nyo kung ano ang common denominator nila? Si Sharon Cuneta, baka hindi po kayo updated. Kung hindi ako nagkakamali, naging karelasyon din ni Binoy. Itong Miss Esme ni ano, Esme ni Kiko Pangilinan. Kaya talagang sanga-sanga na po to. Yan po mga paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Paki-like, paki-share din po itong ating video ngayon. Simulan na po natin. Siyempre, mas madali pong simulan dito po kay Robin at kay Kiko kasi simple lang to eh. Angasan lang ba? Meron silang kate na hindi. Pwede po nating ipakita to. Yung video kasi mula po to sa Birada Agila. Yan. I understand, sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. O yan po, nakikipagkamay po si Kiko dyan. Ayaw po siyang kamayan ni Robin Padilla. Tinatansya na ni Robin kung sasapakin niya na o hindi. Matagal na pong iringan yan na pareho ring maangas. You have the floor, Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama. Okay, yan.
pindot lang. Sorry po. Ang katapat po niyan sa Congressman Richard Gomez naman. Magkakaugnay po yan lahat. Si Richard Gomez naging syota rin ni Sharon Cuneta. Na si Richard Gomez naging syota rin ni Chris Aquino. Si Robin naging syota rin ni Sharon, naging syota rin ni Chris Aquino. At nagkasuntukan na rin sila. Kaya yan po mga tunay. Hindi po tokis-tokis, upakan agad. Bakit nyo ba pinagtatawanan si Sharon Cuneta? Talaga naman naging... Sabi naman sa inyo, ang popogi po ng mga naging karelasyon ni Sharon. Baka hindi nyo lang po alam. Sa lahat ng fans ni Sharon Cuneta, di ba? Sa lahat ng masa. Kala nyo pag nakainom na ako, kinakanta ko na yung para sa masa na yan. Hindi nyo rin po na itatanong, kaidaran ko yung mga Eraserheads. Okay, tama na yan. Nagsawa na nga ni sa pogi. kaya, kaya bumagsak kay Kiko. Yan ang kasaysayan ni Sharon. Putya, Gabi Concepcion. Aga Mulak ba naging karelasyon niya rin? Yung Raul Santiago. Meron pa, Miguel kamukha ni Superman. Okay. Ang point lang dyan mga kapatid, mainit po ngayon sa Senado. Talagang gigil si Kiko, natanggal sila sa pagiging yung mga pwesto nila, posisyon nila. Albert Martinez rin ba naging karelasyon din? Akalain mo nga naman. Talagang mga gwapo, bumagsak kay Kiko. Wala kang itulak si Pain alam natin yan Yung mga suntukan na ganyan. Okay, punta na po tayo rito kay Tito Soto. Alam niyo to si Tito Soto, alam po natin na naganap. Sa kanya po nagpaalam yung NBI. Sabi po ng NBI, di ba, well coordinated. Alam po ni Tito Soto na may warrant of arrest, alam po nila na aarestuhin nila. Pero bigyan pa rin natin ng benefit of the doubt itong si Tito Soto. Pero wag na po nating ipakita yung video dahil ito po ay nakuha ko sa ibang channel. Pakinggan lang natin. Ganon. Let the records speak for itself. Ito muna sa akin, Mr. President. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Yan aminado ka. Early in the morning, may nagpunta sa yung NBI, meron silang warrant of arrest kay Senator De La Rosa. Tignan nyo po kung paano niya palulusutin to. Yan po ang alam niya, alam natin na alam niya. Dahil in-approach po siya, imposible po na walang nakakaalam sa Senado. Tignan nyo po kung paano siya lumusot. Ito po ang palusot niya So alam natin, nagpunta sa kanya, may warrant of arrest yung NBI. Established na yan. Hindi niya na pwedeng itanggi. I said, simply, I said, coordinate with OSA. I said simply, coordinate with OSA. Ang OSA po, Office of the Sergeant at Arms. Yan po ang nangangalaga sa seguridad ng Senado. Kumbaga, security ng Senado. Dating general, karaniwan, retired general po ang namamahala niyan. Tuloy natin, makipag-coordinate sa OSA. Ibig sabihin, yung coordination na yan, imposible yung OSA na sasarili kung walang basbas mo, Tito Soto. Alam na ng OSA yan, galing sa'yo yung NBI. Ano to, hugas kamay din Pakinggan pa natin ulit.
As simple as that. Why? I'm not. I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President. Tignan niyo po. Hindi niya raw alam na darating si Bato. Yan, hindi ako naniniwala. 24 lang kayo. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam na darating si Bato. Kasi ilang araw nyo nang pinag-uusapan yung kudeta. Ilang araw na kayo nagkukwenta. Ilang araw mo nang alam na may kudeta. Hindi niya raw alam na darating. Pero sabi sa'yo ng NBI, mayroon po kaming warrant of arrest galing sa ICC. Sige, makipag-coordinate kayo sa OSAA. Hindi niya po sinabi, Hindi niya sinabi na, anong hindi niya sinabi? Hindi niya sinabi, ay teka muna, hindi ko ipapagalaw yung senador ko. Meron kaming Senate Resolution 44. Yung pinapaliwanag ni Alan Cayetano. Di ba napasa na nila yan? Napasa na nila yung Senate Resolution number 44. Dapat nung in-approach ka, Tito Sen, nung in-approach ka ng mga taga-NBI, dapat sinabi mo, ay teka muna, meron na kaming resolution, Senate Resolution number 44, hindi na po pwede, no? Hindi na po pwede na basta-basta kami tatanggap ng ipinagbabawal. Hindi na kami basta-basta tatanggap ng international warrant of arrest. Kinakailangan dumaan kayo sa local court. Yung katulad na sinasabi ngayon ni Senate President Peter Alan Cayetano. Dalawa lang po yan. Kung tama yung sinasabi niya na hindi niya alam, ibig sabihin hindi mo rin alam na nagpasa kayo ng resolution? Kasi pina-coordinate mo, hindi mo sila kinausap eh. Pasensya na kayo, meron kaming Senate resolution. Hindi sapat na merong warrant of arrest. Kinakailangan daan nyo yan idaan nyo ito sa, anong tawag dyan? Sa local court. Yan po ang hindi niya ginawa. Nakipag-coordinate, siyempre sasabihin ng NBI sa OSAA, galing na po kami kay Senate President. Tayo na raw mag-coordinate dalawa. Buong akala, honest lang to Kawawa naman yung OSAA. Sila ngayon na nadiin, napilitan tuloy mag-resign. Yun ang sasabihin ng NBI, kahit ako Ginawa ko na yan. Yung pumasok po kami sa veterans, naalala nyo, naroon sila BP Sara, dahil binabantayan niya si Solaika. Di nagpaalam ako dun sa gwardiya, vlogger po kami, magko-cover kami ng press conference ni BP Sara. Ganun ba? Paalam po kayo dun sa gwardiya ron. Tapos pagdating ko ron sa gwardiya, kinausap ko na po yung gwardiya ron Sabi raw magpaalam na kami sa inyo pero nakausap ko na sila. Ganun yung gagawin ng NBI. Tapos, sir, okay na po. Sinabi ko pa sir, okay na po kami. Sabi naman ng nasa gate, okay. Ibig niya sabihin, di ba? Lusutan yan Ganyan po yan, pero alam na ni Tito Soto yan. Imposibleng hindi mo alam. Ang ikakatwiran mo lang, ano yun? Yung warrant of arrest ni Bato, depende kung mag-a-appear siya o hindi. Walang bisa yung warrant of arrest pagka hindi siya nag-appear. Ibig sabihin, Tito Soto, yung hindi mo kinontra, yung warrant of arrest ni Senator Bato, binigyan mo na ng basbas. Yun yung kahulugan nun Nagbigay ka na ng basbas
dito sa mga aaresto sa kanya kasi hindi mo sila kinontra eh. Hindi mo sila hinanapan ng yan ba merong warrant of arrest sa local court. Kung wala pa, punta muna kayo sa local court kasi hindi namin papayagan na dakipin nyo si Bato. Oh. Ang sinabi ninyo makipag-coordinate eh. 'Di ba? Sa USAA. Tignan po ninyo. Maraming palusot eh. Akala niya kasi katulad niya lang mag-isip yung mga tao. Hindi niya alam mas advanced tayo mag-isip kaysa sa kanya. That a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, eka nga, hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi ko. Coordinate with the USAA. So, put that to rest. Baka ang ini-issue kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yung nangyari na yan. Ako sinasabi ganun eh. So hindi mo pinayagan? Pinayagan mo, pinag-coordinate mo nga sa USAA eh. Yung sinabi no, please coordinate to USAA, ibig sabihin nun, okay na sa'yo. Yun ang kahulugan nun. Oh, it's either hindi mo naiintindihan ang batas, hindi mo naiintindihan yung magsaserve ng warrant. Nagpaalam nga sa'yo bilang Senate President, magsaserve po kami ng warrant of arrest. Ano bang mahirap intindihin dun? Sa Tagalog, dadakipin po namin nagpapaalam po kami sa inyo na dadakipin namin si Bato. Oh, tapos sasabihin mo, hindi ko naman alam eh. Hindi ko naman alam na mag-a-appear si Bato. Hindi ba nananawagan kayo na pumunta? Yan yung masakit eh. Huling-huli ka na, nagpapalusot ka pa. O eto po, yung mga susunod, wala ka ng lusot dito. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Di ba? Sila na ngayon na may kasalanan, yung majority na. Hindi nyo kasi sinabi sa akin na darating eh. Kung alam ko lang, dapat iba yung iisipin ko. Ibig mo sabihin, nakadepende yung pagtingin mo sa warrant of arrest, nakadepende kung sa sitwasyon. Ang ibig sabihin po, nagpapaalam po kami na may aarestuin kami, may warrant of arrest po kami. Yun po ang ibig sabihin nun. Aarestuin namin si Bato. Yung pang-intindi mo ba sa warrant of arrest? Depende. Wala pong depende dun. Pag may nagpaalam sa'yo, aarestuin po namin si Senator Bato dahil meron po kaming warrant of arrest. Kahit nga hindi sabihin na aarestuin eh. Kahit nga sabihin, meron po kaming warrant of arrest kay Senator Bato. Ayun na po kahulugan nun. O sige, makipag-coordinate kayo. Coordinate kayo. O eto pa isa. Paano yung sinasabi ni Senator Amy? Na pinagmerienda nyo pa, tumambay pa sa inyo yung NBI. Di ba? Maganda tong mic ko na to. Actually, chopstick to eh. Chopstick. Tinasahan ko. Kasi mangangawit ako eh. Pag nakaganon, tsaka ang pangit eh. Nakakangawit. Ito, okay. Okay. Ngayon, ito po. Tuloy pa natin. Mas malinaw po ito eh. Ito po ang inuulit-ulit sa media ngayon ng mga kakampi ni Trillanes. Like what happened in the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be, remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Kung tinapos mo na speech mo, okay naman, di ba? Parang
Simple lang eh. Katulad nung hinainan siya ng CIDG. O, di ba? Pinayagan ko yung CIDG, naghain. Walang problema. Kung tapos na dyan, yung speech mo, okay na. Nailusot mo na yung palusot mo. Pero hindi mo pa tinapos eh. Nagbigay ka pa ng halimbawa eh. Eto yung mga binigay mong halimbawa. Like for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was shown the warrant of arrest, sumama siya. Ginasahan siya ron mismo sa opisina niya. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arrestuin para kumanda siya ng damit at makapagpaalam. Ganun lang eh. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSAA, they know the rules. Yung pa ang binanggit ko. The exact wording ko yun, Mr. President. Just for the record, so that we can put this to rest already. Tignan mo For the record, ano yung sinabi mo? Nung meron majority floor leader ka pa, nung panahon ni Trillanes, nagtago siya dyan. Pero nung dumating yung warrant of arrest, di ba? Sumuko siya. Yung kay De Lima, nung dumating yung warrant of arrest, nag-request lang siya na dun siya sa bahay issue ng warrant of arrest para makapagpaalam. So, lusot ka na sana. Kaya lang hinalimbawa mo pa to. Bakit hindi na siya lulusot? Yung sinasabi niyang hindi niya alam ang magaganap, alam niya. Kasi ginawa niyang halimbawa eh. Binabalik niya na ngayon kay Bato. Ang parang gustong palabasin na ni Tito Soto, may warrant of arrest ka eh. 'Di ba? Kung may warrant of arrest ka, katulad ni Trillanes, sumuko. Si De Lima, katulad ni Trillanes, sumuko din. Dapat, parang ang dating pa ngayon, dapat yan yung ginawa mo. Hindi mo na dinadama yung buong Senado. Yan yung ginawa niyang halimbawa. So alam mo yung magaganap. Huhulihin siya dahil may warrant of arrest. Di inamin mo, yung palusot mo, inaamin mo na nagpapalusot. Okay. Pasensya na po kayo Kasi talagang ganyan. Ngayon naaral ko na po yan. Pag namamatay na ganyan, alam ko ng technique paano tayo makakabalik yun. Okay. Mag-1 po kayo kung nakabalik na. 1-1 lang po. Ayun. Okay. So balikan natin yung sinasabi. Ito po, real talk po tayo. Saan tayo nabitin? Yung kay hinalimbawa ni Tito Soto yung kaso ni Trillanes. Parang ang punto pa ni Tito Soto si Trillanes nga tsaka si De Lima nung may warrant of arrest, sumuko sila dahil may warrant sila. Dapat yan yung gayahin mo. 'Di ba? Kaya dapat gayahin mo sila para hindi na namomroblema yung buong Senado sa iyo. Hindi po pareho yung sitwasyon ni De Lima at ni Trillanes. Dahil nga po, hindi ko lang alam kung narinig nyo pa to bago ko mawala sa ere. Dahil nga po, si De Lima at saka si Trillanes, meron pong warrant of arrest, pero ang warrant of arrest po nila ay mula sa local court. May local court po sila. At saka, dahil alam na nga po nila, nakita na po nila yan through experience, ngayon lang naman tayo nagka-experience ng ganito. Na merong senador, first time po to lahat. Tong ICC na to, first time lahat. Kaya nga dapat maglabas tong Supreme Court Hindi po obra na
may warrant of arrest ipapatupad dito. Mamaya maliliwanagan po natin yan sa away ni John Vic at saka ni Trillanes. Okay. So malinaw na malinaw dito, Tito Soto, na alam mo na papunta sa pag-aresto yung warrant of arrest na yan. Hindi mo pwedeng ikatwiran na hindi ko naman alam na darating si Bato eh. So ibig sabihin kung nakipag-coordinate na yan sa OSAA na may basbas mo, anytime pwede po nilang ipahuli si Senator Bato basta lumitaw. Hindi po katwiran na hindi lumilitaw kaya okay lang sa'yo na i-entertain yung warrant of arrest kasi alam mo na nga eh. May previous experience na nga kayo. Kaya yung palusot mo na yan, palso. No? Palsong-palso yan. Kaya Tito Soto, hindi ka makakalusot sa taong bayan. Alam nila yung ginawa mo kay Bato. Kahit po si Bato, sabi niya, pananaraydor. Katraydoran yung ginawa mo sa kanya. Okay. Hindi ko na po... Eto po, para mas maliwanagan po tayo, eto naman yung dalawang maangas. Totoo po, etong dalawa na to ang pinakamaangas sa politika ngayon. Wala na sigurong aangas dyan sa dalawa na to. Trillanes. Mamaya na po kung may mga katanungan kayo, mamaya na po. Para hindi tayo mabitin dito sa Trillanes versus etong si John Vic Remulla. Ganda, no? Match na match to. Payabangan, paangasan, mahilig parehong maghamon, no? Talagang machong-macho ang datingan. At mahilig pang anong tawag dyan? Yung medyo, yung mapag-ayos. Lagi. Kasi kami mga taga-Birada, isa lang yung medyo mahilig mag-ayos sa amin, si BMR lang eh. Kaming lahat, mga mukha kaming haragan. Paminsan-minsan nakakatsamba pag maganda gising, gwapo. Pero pag mga hindi maganda gising, yan, mala Adonis. Yan. Okay. Ito po yun, no? Dahil, siyempre, parehong, siguro, ako, tansya ko, yung ano rin, yung kumbaga, anong tawag doon? Moment, no? Moment yan eh. Siyempre, ganyan talaga pag mga gusto nila, sila yung lagi nasa limelight. Okay. Ano ang kanilang contention? Ito po. So, tinanong natin yan dito kay Gemini, no? Meron bang clash? Did Trillanes and John Vic Remulla clash in ICC warrant? Sabi po ni Gemini, yes. Former Senator Antonio Trillanes Deport and DILG Secretary John Vic Remulla clash in May 2026 regarding the existence of and enforcement of an international criminal court ICC arrest warrant for Senator Ronald Bato de la Rosa. Okay, ito po yung kanilang pinagtatalunan, no? Mayroon daw pong existence ng warrant of arrest. Yan po, hawak-hawak na di umano ni Trillanes yan noong pang November 2025. Okay. Sabi ni Trillanes, meron na siyang kopya ng warrant of arrest noon pang November 2025. Sabi naman po ni Remulla, initially, dininay nila yan na wala pong silang nare-receive na official warrant. At yan po ay kinumpirma naman nitong ICC spokesperson na meron. So, sapat na ba yan? Ayan, eto ngayon ang susunod nilang pagtatalo. So, yung pagtatalo nila na meron bang warrant? Legit ba yung warrant na hawak-hawak ni Trillanes? Okay na tayo ron. Wala na pong problema. Di ba? Meron na, nag-announce na yung ICC. Wala na sigurong mas kumbaga mas magandang patunay na totoong may warrant
kundi yung sinabi na mismo ng ICC. So ano ngayon yung pinagtatalunan nila? So si Trillanes po, criticize niya ngayon si Remulla for failing to act. Bakit wala kang ginagawa? Matagal nang may warrant of arrest. Questioning yung loyalty ni Secretary Remulla. Pucha, mabigat to. Kino-question mo yung loyalty na ni Remulla. Matindi yan. Tandaan mo, maraming na nakipag-class kay Remulla na nawala sa ere. Oh. Partikular, akala ko yung class ni Remulla tsaka ni General Torre. Si Torre yung mapapaboran, di ba? O siya, si Remulla pa rin, etc. Sa madaling salita, kino-question ni bakit wala kang aksyon? Ang tagal na mayroon. Na yan naman po ay sinabi po ni Remulla na yung official warrant ang kinakailangan nila para po maging valid, hindi po yung warrant of arrest ng ICC kasi wala pong silbi yan. Dapat daw ayon kay Remulla, may official warrant transmitted through legal channels. Dapat daw yung official warrant ng ICC dumaan po sa legal channel like Interpol or the Philippine Center on Transnational Crime o PCTC. Authorities had no legal basis to make. Akala niyo hindi na babalik si Badong Tsatsagain ko. Tsatsagain ko yan. Katayan niyo ako. Tsatsagain kong ibalik yan. Alam ko na ang technique para maibalik yung mga guru-guru. Okay. Okay na ba? Sige. Hindi, meron talaga. Meron talagang biglaan lang yung tapos mawawala na pag tinamad ka. Kaya hindi ko na magamit yung mic ko na walang kordon kasi nahulog yung nito yung may may magnet. Nahulog yung magnet. Okay, balik na po tayo rito. So, dito naman po, ang balik naman dyan ni John Vic, wala, eto po, sabi naman po ni John Vic, eto, kasi binanatan siya ni Trillanes, di ba? Eto naman po sa Philippine Star, no official warrant. Ayan. DILG John Vic Remulla respond to former Senator Antonio Trillanes claim that an ICC arrest warrant against Senator Bato has already been transmitted to the PCTC. Sabi po ni John Vic, there is no official warrant that we are in possession of. Please ask him. Tanungin niyo raw si Trillanes if the warrant has been legally served. As far as I know, is not part of the PCTC. Hindi ka pala part ng PCTC. Kinantsawan siya ngayon ni Remulla. Trillanes arrived. So, ibig sabihin, direkta po. Tama po yun. Kung totoo po na yung hawak ni Trillanes ay ICC warrant of arrest, kinakailangan pa rin po yan para maging legal. Sabi po ni Remulla, hindi ka naman parte ng PCTC. PCTC dapat pinadadaan yung warrant of arrest para kay Bato. Hindi po through Trillanes. Ano ba ang legal entity ni Trillanes? Antindi, no? Dumagdag pa po si Palsis. Eto, chismis to, chat. Basta si Palsis, siguradong chismis. Antonio Trillanes, posibleng palitan si John Vic Remulla bilang DILG chief ayon kay Jesus Palsis. Eto po, ang haka-hakan chismis ni Palsis. Si Sec John Vic Remulla, with all due respect, parang wala namang nadideliver o na-accomplish. Yan.
Aniya, ang tanging matagumpay na nagawa lang umano ni Remulla ay ang pagsibak sa ilang tauhan sa Bureau of Fire Protection. Laki ba ng bunganga ko? Wala kayong pakialam. Ganyan lang talaga ang buhay-buhay. Okay. Matagumpay na, wala raw nagawa si John B. kundi pagsibak sa Bureau of Fire Protection. Samantala, sabi ni Palsis, in terms of high-profile arrest, in terms of coordination and implementation of numerous things that the ILG can do, parang hindi siya nakaka-deliver. Yan. Si Palsis sa malaki bunganga. Kala ko ako, sa malaki talaga ang usap-usapan na kailangan ng isang DILG secretary makaka-deliver in relation of high-profile arrest. Sabi po pa, kabilang aniya sa dapat umanong tugunan ng DILG ang pag-aresto katulad kina Senator Bato, Atong Ang, Saldico at Gerald Bantag. Lagi nagsasalita pero wala namang napoproduce. Part yun ng mga magiging dahilan kung bakit siya siguro mare-replace ni Antonio Trillanes this week. Antindi, no? May this week pa. Papalitan na raw. Galing po kay Palsis yan. Alam nating chismis yan. Pero, dumadagdag po yan dito sa usapan ng sigalot sa pagitan ni Trillanes at saka to ni DILG Secretary Remulla. Talaga ba? Tatablahin na ba ni BBM? Talaga ba, Palsis? Totoo ba yan? Naniniwala ka ba na tatablahin ni BBM ang mga Remulla? Aba, na 1% o 2% sa latest survey? Aba, teka muna. Aabangan namin yan kung totoo yan. Di ba? Alam natin chismis yan, pero patulan na rin natin. Okay, eto naman po. Okay na tayo riyan, mamaya mga tanong, mga ilang minuto na lang. Sagarin lang natin. Umapila si Senator Raysa Ontiveros sa bagong liderato ng Senado na ibalik ang tamang pagtingin ng respeto ng taong bayan sa kanilang institusyon. Alam mo, Raysa Ontiveros, ngayon walang respeto. Ngayon walang paggalang sa Senado ang mga tao. No? Eto po, yung panahon pala ni Tito Soto. Ngayon po may pag-asa tayong mabalik. Alam mo kung saan na po prostrate yung mga tao sa panahon ni Tito Soto at Lacson? Yan pong pinakamalaking nakawan. Aminado po lahat. Aminado si Lacson, aminado si BBM, aminado ang lahat ng mga kritiko, aminado lahat ng administrasyon na ito po ang pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero tinutulugan ni Lacson ang investigasyon. Ang isang bagay na natitiyak natin na mababalik, ang isang bagay na natitiyak natin na mababalik ay walang iba kundi yung investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Yan lang. Kung ang maging resulta nito ay yung pagbabalik ng investigasyon sa Blue Ribbon, malaking tagumpay na po yan sa atin. Yung kay BP Sara naman po, natutuwa lang ako kasi sinabayan nila yung malaking propaganda. Alam niyo po, propaganda lang po lahat yan. Alam ng mga congressman na hindi po papasa sa Senado yung kanilang impeachment kay BP Sara. Alam po nila yan. Kaya talagang ginatasan na nila, nagkaroon pa sila ng mga, kasi kung hindi man sila nagkaroon ng hearing, ganyan pa rin po resulta niyan. Bakit? Ayon nga po kay Richard Gomez, na naging karelasyon din ni Shawi, na naging asawa ni Kiko Pangilinan, na ayon nga po kay Richard Gomez, napilitan siyang bumoto ng yes dahil kawawa yung kanyang
inaalala niya yung kanyang distrito. Alam na natin yan, yung panggigipit po ng mga inampalan na may posibilidad pong gipitin sa pondo ang mga congressman. Yan po ang nagtulak sa kanila kung bakit napilitan silang bumoto. Pero wala pong ano yan. Ngayon po napatunayan natin. Karamihan dyan sa 13 na yan. Kahit nga hindi bumoto yung iba dyan na na pabor sa kay BP Sara makakuha lang po ng 9 na boto si BP Sara, acquitted na po siya. Kaya masayang-masaya po tayo sa naganap kahapon. Hindi na nakapagpropaganda. Propaganda lang yan lahat Bumoto na kayo na yes, magpapaliwanag pa kayo kung bakit yes. Overkill. Pero natabunan sila ng habulan sa Senado. Kaya ang galing mo, Senator Bato. Pati yung posibleng propaganda nila. Yung posibleng maraming manood ng kanilang propaganda naawat dahil nakita yung husay mo sa pagtakbo. Na-focus na uli sa Senado ang lahat. Dahil dito sa bagong pamunuan. Teka lang mga kapatid titignan ko lang kung meron pa tayong dapat pag-usapan kasi sayang naman. Ito po. Siyempre, epal na naman si De Lima. Hindi ako nagpakupkup sa Senado. Yan po ang sinabi ni Laila De Lima. Laila De Lima, hindi ka naman kinasuhan sa ICC. Iba yung kaso mo. Ang kaso mo ay droga. Maraming salamat po sa mga senador. Patuloy niyo lang po yan. Lagi lang po kayong Robin at Kiko, natalakay na po natin. Yun lang po yun. Nagkainitan lang. Okay, kung ano pa po ang kulang natin, ihatid po natin yan sa mga iba. Ngayon po, i-open na natin. Alam nyo, gustong-gusto ko po na nagko-question and answer portion dahil dito po talaga